Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita ang umalingaw-ngaw ngayon sa buong mundo matapos ideklara ni dating Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na kontrolado na ng Amerika ang estratehikong Strait of Hormuz. Gayunpaman, mabilis itong pinasinungalingan at tinanggihan ng mga opisyal ng Iran. Ang Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong daigdig na kasalukuyang nakararanas ng matinding tensiyong militar. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Trump na walang magagawa ang Iran laban sa puwersa ng Estados Unidos. Ngunit ayon sa pamahalaan ng Tehran, ang mga pahayag na ito ay pawang propaganda lamang at walang katotohanan. Nanatili umanong sarado ang kipot para sa mga barkong kaalyado ng Amerika hanggat hindi natutugunan ang kanilang mga kahilingan. Ang banggaang ito ay nagdudulot ng panibagong pangamba sa pandaigdigang ekonomiya at supply ng enerhiya. Sa isang post sa kanyang social media platform na Truth Social, mariing isinulat ni Trump na ang kontrol ng Amerika sa kipot ay ganap at walang pasubali. Tinawag pa niya ang kanilang blokeyo sa dagat o puwersang pangharang bilang isang paderang bakal o iron wall na hindi kayang buwagin ng Iran. Ayon sa kanya, patuloy na mamamayani ang kapangyarihang militar ng Estados Unidos sa rehiyon upang protektahan ang malayang paglalayag. Idinagdag pa ng dating Pangulo na sa kasalukuyan halos wala nang natitirang lakas pandagat o lakas himpapawid ang Iran. Inangkin din niya na ang mga natitirang sundalong Iranian ay hindi na nababayaran ng kanilang pamahalaan dahil sa matinding krisis sa pananalapi na idinulot ng mga sanksyon. Ang mga pahayag na ito ay naglalayong ipakita na humina na ang depensa ng Tehran laban sa anumang panlabas na presyon. Ayon pa kay Trump, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at ang buong pamunuan ng Iran ay nasa ilalim ngayon ng matinding kaguluhan at kawalan ng katatagan. Sinabi niya na ang sitwasyon sa loob ng bansa ay patuloy na lumalala araw-araw. Dagdag pa niya, ang Iran ngayon ay puro salita na lamang ngunit wala ng kakayahang kumilos at hindi na umano nito kayang gampanan ang papel ng isang makapangyarihan at mapang-aping puwersa sa gitnang silangan. Agad namang sumagot ang Persian Gulf Strait Authority o PGSA, ang ahensiyang itinatag ng Iran noong Mayo upang manggasiwa sa Strait of Hormuz. Binigyang diin ng PGSA na ang paulit-ulit na pahayag ng mga opisyal ng Estados Unidos ay hindi makababago sa aktual na kalagayan sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanila, ang kipot ay nananatiling hinarangan at hindi bubuksan hanggat hindi tinatanggap ng Amerika ang mga kondisyong inilatag ng Tehran. Upang maunawaan natin ang kahalagahan ng isyong ito, ang Strait of Hormuz ay isang makitid na anyong tubig na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman. Ito ay may habang 161 kilometro at ang pinakamakitid na bahagi nito ay may 33 kilometro lamang. Ang daanan para sa mga dambuhalang barko sa bawat direksyon ay may lapad lamang na 3 kilometro kaya napakadali nitong harangan ng militar. Mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, ang operasyon sa kipot ng Hormuz ay halos naparalisa na. Ito ay nagdulot ng malaking dagok sa pandaigdigang kalakalan dahil malaking porsyento ng langis sa mundo ang dumaraan dito. Bagamat nagkaroon ng mga pagtatangka na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng diplomasya, ang banta ng armadong sagupaan ay nananatiling mataas sa rehiyong ito na patuloy na nagpapakaba sa merkado ng petrolyo. Matatandaang noong kalagitnaan ng Hunyo, ang Estados Unidos at Iran ay lumagda sa isang magkasamang memorandum ng kasunduan na naglalaman ng mga tuntunin upang muling maibalik ang ligtas na paglalayag sa Hormuz. Gayunpaman, ang magkaibang interpretasyon at pag-unawa sa mga tuntuning ito ang naging dahilan upang tuluyang gumuho ang kasunduan sa tigil putukan na muling nagpasiklab sa matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, ang mga barkong nais dumaan sa Hormuz ay mayroon na lamang dalawang limitadong pagpipilian sa kanilang ruta. Ang una ay ang pagdaan sa hilagang bahagi na nasasakupan ng teritorial na karagatan ng Iran at ang ikalawa ay sa timog na bahagi malapit sa baybayin ng Oman. Ang limitasyong ito ay nagdudulot ng matinding pagkaantala sa biyahe ng mga barkong pangkargamento at tanker ng langis na nagdadala ng mahahalagang supply. Nagpalabas na rin ng babala ang pamahalaan ng Iran na hindi nila magagarantiyahan ang kaligtasan ng anumang sasakyang pandagat na dadaan sa kipot nang walang paunang abiso sa Tehran. Ang pahayag na ito ay tinuturing ng marami bilang isang direktang banta sa mga banyagang barko.
Dahil dito, maraming kumpanya ng pagpapadala ang nag-aalangan ng dumaan sa rutang ito dahil sa takot na makumpiska o maatake ng mga puwersang Iranian. Ayon sa ulat ng ahensiyang Reuters, 8 barko lamang ang nagawang makadaan sa Strait of Hormuz noong ika-11 ng Agosto. Ang bilang na ito ay mas mababa kumpara sa karaniwang 12 barko sa nakalipas na 10 araw. Higit na mas mababa ito kung ikukumpara sa normal na sitwasyon bago ang digmaan kung saan umaabot sa 130 hanggang 140 barko ang dumaraan dito araw-araw. Kinumpirma rin ng International Energy Agency o IEA na ang kipot ng Hormuz ay masasabing sarado na sa praktikal na aspeto. Ito ay matapos ang tuluyang pagbagsak ng kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran noong unang bahagi ng Hulyo. Ang pagsasara na ito ay nagdudulot ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya lalo na sa mga bansang umaasa sa pag-aangkat ng krudo mula sa rehiyon ng Persian Gulf. Sa kabila ng madilim na sitwasyon, paulit-ulit na ipinapahayag ni Trump na ang Estados Unidos ay malapit nang makamit ang isang bagong kasunduan sa Iran upang maibalik sa normal ang paglalayag sa Hormuz. Gayunpaman, nagbabala rin siya na handa ang Amerika na magpakawala ng isang napakalakas na aksyong militar kung sakaling hindi pabor sa kanila ang magiging resulta ng mga susunod na negosasyon at diplomatikong pagsisikap. Sa panig naman ng Iran, inihayag ni Mohammad Bagher Zolghadr, ang kalihim ng Supreme National Security Council, ang 6 na mahigpit na kondisyon na dapat sundin ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, ito lamang ang tanging paraan upang muling buksan ang kipot at payagan ang normal na daloy ng mga barko tulad ng dati bago sumiklab ang digmaan. Ang mga kondisyong ito ay itinuturing ng marami na napakahirap tuparin. Kabilang sa mga unang kondisyon ng Iran ay ang agarang paghinto ng Estados Unidos sa anumang uri ng pagbabanta laban sa kanilang bansa. Bukod dito, hinihiling din ng Tehran ang ganap na pagpapatigil sa lahat ng aktibidad militar ng Amerika laban sa Iran at sa mga kaalyado nitong grupo sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan, pati na rin ang pag-alis sa ipinataw na blokeyo o pagharang sa kanilang karagatan. Kasama rin sa mga huling kondisyon ang pagbabayad ng Amerika ng danyos o kompensasyon para sa mga pinsalang idinulot ng kanilang mga patakaran sa Iran. Idinagdag pa rito ang pag-alis ng lahat ng parusang pang-ekonomiya at ang pagpapalaya sa mga nakapirmeng ari-arian at pondo ng Iran na kasalukuyang hawak ng mga dayuhang bangko. Ang mga kahilingang ito ay direktang humahamon sa kasalukuyang polisiya ng Washington. Agad namang nagbigay ng reaksyon ng dating kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Mark Esper hinggil sa mga kahilingang ito ng Iran. Inilarawan niya ang 6 na kondisyon bilang katawa-tawa at walang batayan sa katotohanan. Ayon kay Esper, ang mga ganitong uri ng kahilingan ay nagiging malaking balakid upang magpatuloy ang anumang maayos na negosasyon at lalo lamang nagpapahaba sa krisis sa karagatan. Samantala, aktibo ring nakikialam ang ibang mga bansa upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng digmaan. Ayon kay Tahir Andrabi, ang tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan, patuloy ang pagsisikap ng Islamabad na ibalik ang dalawang panig sa mesa ng negosasyon. Layunin ng Pakistan na pigilan ang anumang hakbang na maaaring makasira sa proseso ng kapayapaan at magdulot ng mas malaking kaguluhan sa Asya. Sa huli, nananatiling malalim ang hidwaan sa pagitan ng Tehran at Washington hinggil sa pag-abot ng isang pangmatagalang kasunduan upang wakasan ang krisis na ito. Habang nagpapatuloy ang banggaan ng mga pahayag at paninindigan ng mga pinuno, ang buong mundo ay patuloy na nakatutok sa Strait of Hormuz. Mananatili kaming nakatutok upang ihatid sa inyo ang pinakabagong balita rito sa Balitang Pandaigdig. Isang mainit at komprehensibong pag-uulat sa mga pinakabagong kaganapan sa gitnang silangan ang ating tututukan ngayon. Formal nang tinanggihan ng pamahalaan ng Israel ang panukalang pangkapayapaan para sa Gaza na inihayag ni dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Kasabay nito, patuloy ang pag-init ng sitwasyon sa kipot ng Hormuz habang nagaganap ang mga bagong pag-atake sa Yemen. Tutukuyin natin ang mga detalye ng mga desisyong ito na maaaring magpabago sa takbo ng geopolitika sa buong rehiyon. Mariing tinanggihan ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang kasunduan sa Gaza na inanunsyo ni Trump noong nakaraang buwan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Netanyahu, hindi magsasagawa ng anumang pag-atras ang militar ng Israel mula sa mga estratehikong posisyon hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang grupong Hamas. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng matatag na paninindigan ng bansa na unahin ang pambansang seguridad. Sa harap ng kanyang gabinete sa isang pulong, binigyang diin ni Netanyahu na tahasang tinatanggihan ng Israel ang 15 puntong dokumento na inilatag ng Administrasyong Trump.
Gayunpaman, binanggit niya na patuloy pa rin ang pakikipag-usap ng Tel Aviv sa pamahalaan ng Washington hinggil sa hinaharap ng Gaza. Ang planong pag-atras ng mga tropang Israeli na nakasaad sa dokumento ay hindi mangyayari hanggat nananatili ang banta mula sa Hamas. Agad namang nagpahayag ng reaksyon ng panig ng Hamas sa pamamagitan ng miyembro ng kanilang politikal na kawanihan na si Bassem Naim. Sinabi niya na nananatili silang ganap na nakatuon sa nakalatag na plano para sa kapayapaan. Inaasahan din ng Hamas na magsasagawa ng sapat na presyur ang mga tagapamagitan, partikular na ang Estados Unidos, upang pilitin si Netanyahu na sumunod sa mga napagkasunduang tuntunin para sa pangmatagalang tigil putukan. Nahaharap ngayon si punong ministro Netanyahu sa matinding presyur, hindi lamang mula sa labas kundi maging sa loob ng kanyang bansa. Habang nagsisikap siyang mapanatili ang kanyang kapangyarihan bago ang gaganaping halalan sa ika-27 ng Oktubre, ang kanyang mga desisyon hinggil sa digmaan ay patuloy na nagiging mitsa ng pampulitikang tensisyon sa Israel, habang ang marupok na tigil putukan sa Gaza ay patuloy na sinusubok ng magkabilang panig. Samantala, lumipat naman ang tensisyon sa karagatan sa paligid ng Yemen kung saan muling sumiklab ang karahasan. Ang mga rebeldeng Houthi na sinusuportahan ng Iran ay naglunsad ng serye ng mga pag-atake sa daungan ng Mocha na kasalukuyang kontrolado ng kinikilalang pamahalaan ng Yemen. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pangamba hinggil sa seguridad ng mga estratehikong ruta ng pagpapadala ng mga kalakal sa buong kahabaan ng Dagat na Pula. Ayon sa ulat mula sa Al Masirah TV na kontrolado ng mga Houthi, ang kanilang operasyon sa Mocha ay naglalayong sirain ang mga imbakan ng armas at puntiryahin ang mga konsentrasyon ng mga sundalong Saudi sa lugar. Ito na ang ikalawang pag-atake sa baybayin ng Dagat na Pula sa loob ng wala pang 24 na oras na nagpapakita ng agresibong opensiba ng mga rebelde laban sa mga puwersa ng koalisyon na sumusuporta sa pamahalaan. Sa kabilang banda, kinumpirma ng sandatahang lakas ng Yemen na mga residential na lugar ang tinamaan ng mga ballistic missile at drone sa naganap na pag-atake. Bagaman nagawa ng mga sistema ng depensa sa himpapawid na harangin ang ilang drone, nagiwan pa rin ang pag-atake ng malaking pinsala sa mga tahanan. Hindi bababa sa 7 katao kabilang ang 4 na sundalo at 3 sibilyan ang naiulat na nasawi habang 15 iba pa ang malubhang nasugatan sa bayan. Inihayag ni Fayed Al-Noman, katuwang nakalihim sa impormasyon ng Yemen, na ang pag-atake ay nagdulot ng malubhang pinsala sa mga gusali ng daungan, mga pantalan, pati na rin sa mga komersyal na kalakal at supply ng pagkain. Ang Mocha ay isang mahalagang daungan na kamakailan lamang ay isinaayos upang pangasiwaan ang mga kargamentong umiiwas sa daungan ng Hodeida na kasalukuyang kontrolado ng mga rebeldeng Houthi. Hindi lamang ang daungan ng Mocha ang naging target ng mga Houthi. Kinumpirma ng kanilang tagapagsalita na si Yahya Sari na pinuntirya rin nila ang isang pasilidad ng Aramco sa lungsod ng Jazan sa Saudi Arabia gamit ang isang drone. Ayon sa kanila, ito ay bilang tugon sa umano'y paglabag ng mga drone ng Saudi sa himpapawid ng Yemen sa mga lalawigan ng Hadja at Saada na nagpapakita ng lumalawak na saklaw ng tensyon sa rehiyon. Kinumpirma ng Ministry ng Enerhiya ng Saudi Arabia ang pagkakaroon ng sunog sa isang pasilidad na pagmamay-ari ng Aramco, bagaman wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Ang pag-ataking ito ay nagbabantang muling magpasiklab sa digmaang sibil sa Yemen na pansamantalang humupa dahil sa kasunduang tigil putukan noong taong 2022 na muling naglalagay sa panganib sa seguridad ng buong rehiyon. Sa kabilang dako, nagkaroon ng mahahalagang pagbabago sa pamunuan ng Iran. Itinalaga ng bansa ang bagong pinuno ng kanilang makapangyarihang kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad. Si Mohsen Rezai, isang matagal ng tagapayo sa militar ni kataas-taasang pinuno Ayatollah Mojtaba Khamenei at dating commander ng Revolutionary Guard, ang mamumuno sa konseho upang tugunan ang mga hamong panseguridad sa buong gitnang silangan. Ang pagbabagong ito sa pamunuan ay nagpapakita ng patuloy na pagsasaayos ng Iran sa kanilang pinakamataas na hanay ng pamahalaan sa gitna ng pagkawala ng ilang matataas na opisyal dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa rehiyon. Si Rezai ay kilala sa kanyang matigas na paninindigan at malawak na karanasan sa militar na inaasahang magdadala ng mas agresibong patakaran sa pagtatanggol at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Pinalitan ni Rezai si Mohammad Bagher Zolgadar na pansamantalang humawak sa posisyon matapos mapatay si Ali Larihani sa isang pag-atake ng Israel noong nakaraang Marso. Si Zolgadar naman ay itatalaga bilang politikal na tagapayo ni Khamenei.
Ang serye ng mga pagbabagong ito sa pamunuan ng Iran ay nagaganap sa panahong nahaharap ang bansa sa matinding pressure mula sa mga kanluraning bansa at mga kapitbahay nito sa Golpo. Bago pa man ang kanyang opisyal na pag-upo, mariing ipinahayag ni Rezai na hinding-hindi pahihintulutan ng Iran ang anumang hindi autorisadong ruta sa kipot ng Hormuz. Ang rutang ito na itinuturing na isang pandaigdigang daanan ng tubig bago ang digmaan ay mahigpit na ngayong kinokontrol ng Tehran. Ang deklarasyong ito ay naglalayong ipakita ang kapangyarihan ng Iran sa isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo. Inihayag naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na ang negosasyon sa pagitan ng Iran at Oman para sa mga bagong rutang pandagat sa kipot ng Hormuz ay nasa huling yugto na. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi ito nangangahulugan ng agarang pagbubukas ng daanan. Ayon sa kanya, ang muling pagbubukas nito ay nangangailangan ng mga partikular na kondisyong na iparating na sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ayon sa kataas-taasang Konseho ng Pambansang Seguridad, hindi bubuksan ang kipot hanggat hindi itinutuwid ng Estados Unidos ang kanilang mga hakbang. Kabilang sa mga hinihingi ng Iran ang permanenteng pagtatapos ng digmaan, pag-alis ng naval blockade sa kanilang mga daungan, pag-atras ng militar ng Amerika sa rehiyon, pag-aalis ng mga sanksisyon, at ganap na pagbabayad pinsala para sa mga ari-ariang nasira dahil sa naganap na digmaan sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang formal na tugon ang pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa mga kahilingang ito ng Iran. Gayunpaman, sa isang panayam, sinabi ni dating Pangulong Donald Trump sa Axios na kasalukuyan silang nasa yugto ng pakikipagnegosasyon ngunit patuloy nilang pinananatili ang matinding pang-ekonomiyang pressure sa Iran upang mapilitan itong sumunod sa mga hinihingi ng pandaigdigang komunidad sa lalong madaling panahon. Lumabas din ang mga detalye hinggil sa potensyal na kasunduan sa pagitan ng Iran at Oman upang pansamantalang buksan ang kipot ng Hormuz. Sa ilalim ng planong ito, ang mga barko ay papasok malapit sa teritoryo ng Iran at lalabas malapit sa Oman nang walang binabayarang buwis o toll sa panahon ng transisyon. Ang kasunduang ito ay naglalayong ibalik ang katatagan sa kalakalan, ngunit marami pa ring detalye ang maaring magbago. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nagbabala ang ilang mambabatas ng Iran na ang mga sasakyang pandagat na pagmamay-ari ng mga bansang itinuturing nilang kaaway ay mananatiling ipinagbabawal na dumaan sa kipot ng Hormuz. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito sa gitnang silangan na may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad.